Isang mabuting tao ba talaga si Carlos Yulo dahil nagbigay siya ng parangal sa Pilipinas? Gymnastics Association of the Philippines. So Magnifico, Mark Andrew, W. O baka naman isa siyang masamang tao at nakagawa pala siya ng krimen? Eh, lagi na kami magla-live. Papakain kami sa mga bata. Wala eh. Hindi ako pinansin ni Boss Kaloy. Nagdasal na lang natin sila Kaloy tsaka si Goldie. Ano sila eh. Sa alapaap eh. Hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma. Joke lang. Kaya dapat bang paghangaan si Kaloy Yulo dahil nakapag-uwi siya ng gold medal para sa Pilipinas at naging good influence siya sa mga nagbabalak na future athletes, especially sa mga gusto maging gymnast in the future? O baka naman kasusuklaman nyo si Carlos Yulo dahil sa nangyayaring drama sa kanyang pamilya? Unahin na natin ang good side. So bakit nga ba mabait si Carlos Yulo? At ang isa dyan ay isa po siyang atleta, isa siyang gymnast. And before siya naging successful sa tinatamasa niya ngayon, nakita na natin siya na nag-e-ensayo noong mas younger days pa niya. And nakita ko siya, para sa akin personally, doon sa mga television programs na ini-interview siya na hopefully in the future magkakaroon siya ng medal sa mga international competitions such as Southeast Asian Games, Asian Games, at Olympics. Number 2 reason kung bakit mabait si Carlos Yulo ay inspirational siya, especially sa mga younger generation na gustong maging gymnast in the future at maging katulad niya na isang champion. So, ito yung mga first, no? Makikita natin ang daming first. First Filipino athlete to win 2 gold medals in the Olympics from the Philippines. Tapos, first Filipino athlete to win 2 gold medals in a single Olympics. Tapos, first Olympic medal for the Philippines in artistic gymnastics. Tapos, ang isa pa, first male Philippine athlete to win an Olympic gold medal. O, di ba? Kaya ang daming nai-inspire sa kanya at gusto talagang sumunod sa yapak ni Kaloy in the future. At ang pangatlo dyan ay bilang isang health advocate at health influencer. It's because kitang-kita naman sa disiplina niya sa katawan niya, no, na in shape siya bilang isang atleta para magawa niya yung mga routine na kinakailangan. Tapos bilang isang athlete, dapat talaga walang bisyo. So makikita niyo naman yung mga masamang epekto ng pagkakaroon ng bisyos, such as yung pag-iinom ng alak o kaya yung paninigarilyo, mga ganyan. Kaya good influence siya kung paano natin i-maintain, tsaka isa siyang role model kung paano natin iwasan yung mga vices na hindi nakakaganda sa katawan. On the other hand, ito ang nakikita kong nag-iisang rason kung bakit masama si Carlos Yulo sa tingin ng mga ibang netizens. Hindi talaga natin ine-expect na ganito kagrabe yung drama sa family ni Carlos Yulo. Especially nung nanalo na siya, no? Ang dami-daming mga posts na lumalabas. So, nalungkot tayo kasi instead na i-celebrate yung victory ni Carlos Yulo bilang 2-time gold medalist sa Paris Olympics, na-overshadow na siya ng drama ng kanyang pamilya. So, lahat ng angles ng social media, hindi mawawala ang hashtag Carlos Yulo. So, na-involved na lahat ng members ng family niya, tapos pati yung girlfriend ni Carlos Yulo, yung mama ng girlfriend ni Carlos Yulo, tapos kung sino-sino na lang, no? Kaya nakakalungkot kasi imbis na i-celebrate yung kanyang pagkapanalo, yung pamilya na lang niya pala yung pinag-uusapan ngayon. At completely na-overshadow yung kanyang celebratory win at nahaluan ng kung ano-anong issue. Kaya kung sasabihin niyo ako na sawsawera, it's okay. It's because lahat naman pinag-uusapan na ganyan, di ba? And para sa akin, nalungkot din ako kasi syempre dapat mag-celebrate tayo kasi second time na magkakaroon ulit ng Pilipinas ng gold after Hidilyn Diaz noong 2020, tapos ngayon 2 golds na. So it's a big improvement para sa medal standings ng Pilipinas sa Olympics. Yun nga lang kasi hindi mo may iwasan na meron palang ganitong drama sa mga pamilya ng athletes na hindi lang si Carlos Yulo, kundi kung naalala nyo, pati si Nonito Donaire, meron din drama sa kanyang pamilya. So, hindi talaga natin may iwasan yung ganitong level ng drama.
Ang nakakaloka talaga dito is yung mga nagko-comment ng sobrang haba. Kumbaga parang nobela talaga. And ang nakakaloka na naman dito is yung dinidiktahan ka kung ano yung gagawin mo. Yun bang mga paladesisyon, di ba? Tapos, ang isa pang nakakawindang dito is yung naglalagay pa ng mga Bible verse, mga, alam mo yon, sila yung paladesisyon. So, yun lang, nakakaloka lang kasi the drama is really going parang hindi na makontrol yung drama. Pero hindi mo rin may iwasan na may magko-comment dito na binavlog ko na naman sila Carlos Yulo para pagkakitaan. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. At least, the whole content of this video ay may mga ine-explain ako at positive vibes. Hindi katulad ng mga ibang nagko-comment na sobrang toxic, sobrang nega. So, hindi na ako may problema doon sa mga katoksikan and wag niyo na akong isali sa mga katoksikan niyo, no. So kapag medyo below the belt talaga yung comment, talagang sorry to say, block and ignore, lalo na kapag below the belt and naman personal na yung mga comment, 'di ba? Pero ito lang yung tandaan natin. Tumatak na at gumawa na ng history si Carlos Yulo dito sa Pilipinas at sa Olympics bilang isang kauna-unahan na male gymnast sa Pilipinas na nakapagpanalo at nakapag-uwi ng 2 gold medals at hindi na yan may aalis sa kanya. Tapos, clean yung kanyang track record kaya imposibleng mababawi pa yan sa kanya. Okay, so once again, we would like to congratulate Kaloy for bagging 2 gold medals, no? Kahit na ano pa yung mga drama nila sa kanyang pamilya, at least, ang pinaka-importante dito is nag-uwi siya ng karangalan dito sa Pilipinas. Kaya, time will heal talaga. Kasi, sa tingin ko, medyo malalim talaga yung drama nila sa pamilya. And I'm very sure, hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos yung bagayan dito sa social media, including sa comment section sa video na ito. Pero anyway, follow me na lang sa Instagram, ayan po yung Instagram natin, sa YT, FB, TikTok, Twitter, and Threads. So thank you and be always positive.